Sa eksenang ito, ipinapahayag ni Ere ang malalim na kalituhan at pagkawala ng kanyang kaalaman. Siya ay nagising ng walang kaalaman ukol sa kanyang paligid o kung paano siya napunta doon. Sa karagdagang pahayag nito ang pagkabahala o takot patungkol sa isang tinatawag na kuya na may nakakatakot na layunin sa kanya. Sa abisong mula sa sistem na biglang nagpakita, nagbibigay ito ng impormasyon tungkol sa isang natatanging alagang hayop na may pangalang Ere. Si Ere ay isang ferret na inilarawan bilang ang pinakamahina sa lahing demonyo sa isang alien na mundo. Ang alagang ito ay may maikli at iklap ng buhok at maaaring pakainin ng iba't ibang pagkain, kaya't madaling alagaan. Ang nakakagulat kay Ere ay ang kakayahan nitong magpalit mula sa anyong ferret patungong anyong tao alinsunod sa kagustuhan ng may-ari. Itinanggi ni Chumo ang pagkakasangkot sa anumang kakaibang kilos habang nakikipag-usap kay Yutong. Pagkatapos, iniugma ni Chumo ang isang bata bilang isang halimaw na nagpapahiwatig na maaaring may nakakabahalang gawain o katangian. Si Yutong ay nagtataka at nag-aalinlangan na maaaring maging halimaw ang isang magandang bata. Gayunpaman, sinabi niya na walang kapangyarihan ang bata at tila sobrang mahina. Ang karakter na si Ere ay nagpapahayag ng panggigil sa pagsasabing siya ay mahina at kinokomentaryo ng isang mahinang praktisyoner. Gayunpaman, sa kanyang isipan, nagpapasya si Ere na magkunwari ng kamangmangan. Si Ere, nagkukunwaring wala siyang kaalaman o hindi naunawaan ang binabangit ni Chumo at nagtatanong siya tungkol sa mga salitang tulad ng monster beast at kung ito ba ay maaaring kainin. Sa kanyang isipan, natuklasan ni Chumo ang kakayahan ng alagang hayop na makapagpalit mula sa anyong ferret patungong anyong tao ayon sa nais ng may-ari. Bigla niyang sinubukan na sabihing transform. Bigla na lamang ay unti-unti itong nag-transform si Ere at naging isang kaakit-akit na alagang hayop. Sa gulat at pagkabahala, sinabi ni Ere na hindi niya nauunawaan kung ano ang nangyayari at tila ba ang kanyang katawan ay labas sa kanyang kontrol. At nakita ni Yutong ang isang tila cute at malambot na halimaw. Inilahad ni Yutong ang kanyang nais na alagaan ito, ngunit binalaan siya ni Chumo na ang halimaw ay sa katunayan ay isang mapanganib na nilalang sa anyo ng tao, marahil na higit sa 1,000 taon na kapangyarihan, at mapanganib ito. Si Yutong ay nagpahayag ng nais na mapanatili ang halimaw, ngunit iniisip niyang mas mabuting alisin na ito, at sinabing lutuin na lamang ito upang magkaroon sila ng ulam na ferret sa pananghalian. Nagiging malupit at kalmado ang kanyang pananaw sa sitwasyon. Samantalang si Ere, na tila isang ferret, ay nagmumula pala sa vanguard at naiipit sa sitwasyon. Ipinahayag niya ang kanyang kahinaan, at ang kanyang kagustuhang makalaya mula sa tungkulin na maging isang cannon fodder para sa mga makapangyarihang halimaw. Inire-request ni Chumo kay Ere na tulungan siyang maibalik sa buhay ang kanyang kapatid na nasa koma ng ilang buwan. Ngunit, kinikilala ni Ere ang pagkakaiba ng pagkakabuo ng mga tao at mga halimaw, at itinuturing niyang hindi siya bihasa sa medisina o pangangalaga sa kalusugan. Si Chumo ay nagtataka kung bakit hindi makakatulong si Ere na gisingin ang kanyang kapatid mula sa koma. Binabalaan ni Chumo si Ere na ang kanyang kapatid ay may mga bakas ng isang halimaw, at iniugma ni Chumo ito sa pagiging halimaw ni Ere. Sa kabilang banda, inilahad ni Ere ang kanyang kakulangan ng kakayahan tungkol sa ganitong uri ng pagising mula sa koma, at sinabi niyang ang mga halimaw ay hindi karaniwang pumatay ng mga tao sa subtil na paraan. Binanggit din ni Ere na may mga grupo ng tao na nag-eksperimento upang pagsamahin ang mga selula ng tao at demonyo, at ito ay maaaring may kaugnayan sa itsura ng kapatid ni Chumo. Nagtatanong si Chumo tungkol sa financial group na binanggit ni Ere. Samantala, itinuturing ni Ere na hindi niya alam ang mga detalye tungkol dito, ngunit sinasabi na maaaring may paraan silang mahanap ito, bagaman ito'y hindi ligtas. Pinahayag ni Chumo ang kanyang matinding galit sa sinumang nagdulot ng ganitong kalagayan sa kanyang kapatid, at inalok ng tulong at proteksyon si Ere kung makakatulong siya sa kanilang misyon. Si Ere ay nagpapahayag na siya ay dapat sana'y sinalubong sa Earth ng isang miyembro mula sa financial group. Ayon kay Ere, ito ang magiging paraan para makahanap sila ng mga kaakibat na maaaring responsable sa kapatid ni Chumo. Gayunpaman, kinikilala ni Ere na ito ay magdudulot ng laban sa isang malupit na kaaway. Si Chumo naman ay nagpapahayag ng pagnanais na makipag-ugnayan sa grupo na ito ng mas maaga. Sa eksenang ito umuusbong ang isang usapan ng ilang mga individual.
Sila ay nag-aalala dahil sa pagkaantala ng isang takdang pagkikita at sa pag-andar ng transboundary stone sa isang institusyon. Nagtatanong sila kung nagtagumpay ba ang transmisyon. Gayunpaman, ang kanilang mga pangamba ay naantala nang matuklasan nila ang isang mensahe mula kay Lord Aire. Ito ay nagdulot ng kaunting ginhawa sapagkat matagal na nilang inaasam ang balita. Nagpahayag sila ng galit at kalituhan sa sitwasyon. Samantala, may nabanggit na Demon Beast Command na dumating sa East Sea City, ngunit may problema sa lokasyon ng paghahatid, kaya't itinalaga ang isang bagong lugar para sa pagkikita. Si Jiayu ang pinag-utos na dalhin ang ilang mga tao upang makipagkita sa mga alien na bisita, na nagtataas ng mga tanong ukol sa kahalagahan ng gawain sa kanyang kakayahan at pagkakakilanlan. Binibigyang diin ni Lian Xu ang kahalagahan ng pagtanggap kay Lord Aire sa kabila ng mga hamon. Ipinapakita nito na si Lord Aire ay may malalim na kahalagahan sa kwento. Ipinalabas ni Jiayu ang kalubhaan ng sitwasyon at ang kanyang pangako na imbestigahan ang pagkakamali sa transmisyon at mag-ulat sa liga ng mga grupo. Iniilarawan ni Jiayu ang mga ito bilang mapanganib at hindi makataong mga nilalang sa kabila ng kanilang pagkakaanyo sa tao at pinapalakas ang kanilang pagiging mabangis at malupit. Ibinahagi ni Jiayu ang isang nakakatakot na kwento tungkol sa isang halimaw na pinatay ang daan-daang tao dahil sa kakulangan ng karne na may dugo para sa hapunan, na nagpapakita ng pangangailangan na magpakumbaba at maging maingat sa mga nilalang na ito. Isa sa mga tauhan ni Jiayu ang nagpahayag ng pangamba sa pagtatrabaho para sa gayong mabangis na halimaw at ang kahalagahan ng pagpapakita ng respeto sa mga alien na nilalang upang masiguro ang kanilang kaligtasan. Biglang dumating si Lord Aire habang nag-uusap ang mga tauhan. May mga pagtutulungan at pag-aalinlangan sa kanilang mga naririnig tungkol sa mga vicious monster mula sa mga tao. Inaakala ni Jiayu na ang lugar ay dapat sana'y malinis na, ngunit nagulat siya nang makita ang isang munting babae sa lugar. Nagalit siya at pinuna ang mga tauhan dahil sa kanilang kapabayaan sa kanilang trabaho. Si Jiayu ay nagbigay ng babala sa munting babae na delikado ang lumabas sa gabi, at pinayuhan itong umuwi na. Ngunit nang malaman ni Jiayu ang tunay na pagkakakilanlan ni Lord Aire, nagpasalamat siya at humingi ng tawad sa kanilang pagkakamali. Nagpahayag si Lord Aire ng pagkakaiba sa kapangyarihan ni Jiayu at ng kanyang mga kasamahan kumpara sa mga immortal practitioners. Nagtanong si Lord Aire kung sila ba ay mga bounty hunters, at sinabing kailangan niya pa ng ilang impormasyon. Sinagot ni Jiayu na sila nga ay mga bounty hunters, ngunit ang mga senior hunters ay may iba't ibang mahahalagang misyon, kaya't sila lang ang naroroon sa oras na iyon. Nag-isip si Jiayu kung gusto ng halimaw na kumain ng tao, at kung may espesyal itong pakay sa mga bounty hunter. Sa wakas, sinabi ni Jiayu na may mahalagang misyon sila sa East Sea City, kaugnay ng isang immortal practitioner na may malalim na kapangyarihan. Ipinaliwanag niya kay Lord Aire na kung hindi nila mapigilan ang pag-usbong ng kapangyarihan ng immortal practitioner na ito, maaaring magtagumpay ito sa mga misyon ng Secret Land at sirain ang plano ng pag-merge ng kanilang mga mundo. Nag-aalala siya na mahirap silang patayin, ngunit handa siyang magbigay ng impormasyon kay Lord Aire, at patnubayan siya kung paano ito mapapatay ng madali. Sinang-ayunan ni Lord Aire na ang buhay ng isang bihasang practitioner ay isang problema para sa pag-merge ng kanilang mga mundo. Nagpahayag siya na siya mismo ang bahala sa immortal practitioner na ito. Iniulat ni Lord Aire na ang kanyang mga kapangyarihan ay may limitasyon, ngunit ito ay konektado sa immortal practitioner na kilalang si Chumo. Inaasahan niyang kapag pinatay ng mga bounty hunters si Chumo, muling magkakaroon ng lakas si Lord Aire, at walang kaproblem-problemang mapapatay ang immortal practitioner sa Earth. Pinasalamatan ni Jiayu si Lord Aire sa tulong nito sa ngalan ng List Group, at sinabi ni Lord Aire na hindi ito dapat pasalamatan dahil ginagampanan lamang niya ang trabaho ng Panginoon. Hiningi ni Lord Aire ang mga detalye tungkol kay Chumo, at ibinigay ito ni Jiayu. At napagtanto nila na si Chumo ay parating sa kanilang lokasyon ng oras na yon, at tumakbo papalapit si Lord Aire kay Chumo, nagtaka si Jiayu. At pinapakita sa huling pahina na ito na malugod na binabalita ni Aire sa kanyang master na nahuli na niya ang mga sangkot sa tinutukoy nila. Sa bahaging ito pinapakita ang mensahe ayon sa system ang favorability rating ni Aire kay Chumo ay 5, bukod dito, nagsimula ang isang pet favorability function na nagdulot ng 2 achievement rewards.
Ang unang reward ay damage sharing, na nangangahulugang kapag inatake si Chumo, kalahati ng pinsala ay napupunta kay Ere, ang kanyang alagang hayop. Ang pangalawang reward ay pet attachment, na nagpapahintulot kay Chumo na maunawaan ang pagbabago sa ugali at mood ni Ere, na tumutulong sa kanya na mapabuti ang favorability rating ni Ere. Nagsisimula ang eksena sa pahayag ni Ere nang hindi nagbabago niyang tiwala kay Chumo, at kinukumpirma nito na hindi kalaban ang mga hunters na kanilang kinakaharap. Malinaw ang katapatan ni Ere kay Chumo at determinadong protektahan ang kanyang Panginoon. Ngunit tila dismayado si Ere sa lakas ng mga hunters, lalo na sa pagharap kay Chumo. Kinikilala niya na baka hindi niya kayang talunin si Chumo ngayon, ngunit determinadong hindi sumuko. Napapansin ni Chumo ang pagbabago sa kanyang isipan at napagtanto na naririnig niya ang boses ni Ere. Ito ay sanhi ng attachment function na nabanggit kanina. Kinikilala ni Chumo ang kahalagahan ng damage sharing feature. Iniisip niya na sa pamamagitan ng pagtaas ng favorability rating ni Ere, baka magbukas pa ng mas magagandang reward. Pinapasyahan ni Chumo na hindi niya siya magagawang saktan. Sa kabila nito, binanggit din ni Ere ang pagiging cute ng ferret ni Chumo, at itinanong kung paano ito magagawang patayin ni Chumo. Nagiging mas komplikado ang kwento sa eksenang ito, may kasamang mga hindi inaasahan ang kwento, habang naguguluhan ang mga hunters. Inaakala nila na malakas na immortal practitioner si Chumo, ngunit ang kanilang pakikipag-ugnayan kay Ere ay mas lalong naglalabag sa kanilang inaasahan. Nagmumula ang takot at kaba sa mga hunters, habang kinakabahan sila na baka naagrabyado nila ang isang napakahalagang personalidad mula sa ibang mundo. Nag-uumapaw ang pangamba nila na baka nakasama nila ang loob ng isang makapangyarihang individual, at nag-iisip sila ng mga posibleng kahihinatnan ng kanilang mga gawaing hindi napag-isipan. Nagkakaroon ng mga mahahalagang pangyayari sa relasyon ni Chumo at sa mga hunters mula sa Lee's group. Nagpapakumbaba ang mga hunters at humihingi sila ng paumanhin kay Chumo dahil sa kanilang planong patayin siya upang mapagsama ang dalawang mundo. Nagsasalaysay sila ng kanilang pagsisisi at ang kakayahan ni Ere, ang alagang hayop ni Chumo, na mag-udyok sa kanila na magdasal at magpakumbaba sa harap ni Chumo. Naiintindihan ni Chumo na ang mga hunters ay nagbibigay ng tapat na pag-aalok ng tawad. Kasama ni Ere, nagpapasya si Chumo na patawarin sila. Ito ay nagiging mas kapanapanabik ng magsalita si Chumo dahil sa mga epekto ng sistema ng favorability. Nagiging mas malinaw sa mga hunters ang pakikipag-ugnayan ni Chumo kay Ere na tila ba itong pag-aalaga. Ngunit hindi nila naiintindihan ang ganap na kalakaran nito. Ngunit tila may takot pa rin sa mga puso ng mga hunters, at nag-iisip sila na ang pinakamabuti ay maghintay na lang para sa paglilitis ni Chumo. Ayon sa naunang datos, may kabaitan si Chumo sa mga hindi kilala, kaya't inaasahan nilang baka payagan sila na mabuhay kung magpakumbaba sila. Ngunit bigla na lamang sumulpot si Ere, at inirekomenda na baka dapat nang pag-aanin ang parusa sa mga hunters. Nagtataka ang mga hunters sa pagkakaroon ni Ere ng pagiging makatao at pag-unawa. Si Chumo ay sumang-ayon at pinasalamatan ang mga hunters sa kanilang pagsusumikap na humingi ng paumanhin. Natuwa si Jiayu sa pagkakataon na mabuhay. Ngunit hindi lahat ay natutuwa sa pangyayari. Napagtanto ng mga hunters na si Chumo ay hindi isang karaniwang tao kundi isang makapangyarihang nilalang mula sa ibang mundo. Nagiging mas komplikado ang sitwasyon dahil sa mga bagong natuklasang kaugnayan sa pagitan ng mga tauhan. Nang magtanong si Chumo kung sino ang nag-utos sa kanilang patayin siya, nag-umpisang mag-isip si Jiayu kung ano ang pinakamainam na sagot. Nag-aalala siya na baka kapag nilantad ang kanilang pag-uugma sa grupo ni Lixiu, sila ay mapahamak. Iniisip niya kung paano sila makakaligtas sa delikadong sitwasyon na ito. Sa kanyang pag-aalala, sinimulan ni Jiayu ang pagsagot, ngunit sa kalahating daan ng kanyang pangungusap, siya at ang kanyang mga kasamahan ay biglang nagdurugo at nahihimatay. Ito ay isa sa mga di inaasahan na pagkakataon sa kwento. Sa huli, natuklasan na ang tunay na ugnayan ni Chumo kay Ere, na tila isang Demon Beast Commander. Nagkakaroon ng kaba at agam-agam ang mga tauhan ukol sa pagiging tunay ni Chumo, ang kanyang lakas, at ang posibleng mga motibasyon at plano nito. Si Li Hanling, isa sa mga tauhan ng Lee's group, ay biglang dumating sa eksena, nagdulot ng karagdagang kaguluhan at tensyon sa kwento. Sa eksenang ito, nag-aaway sina Li Hanling at Liang Su.
Si Li Hanling ay nagagalit kay Lian Xu dahil ito'y nagtatago mula sa mga delikadong gawain at pinapanood lamang ang mga video mula sa ligtas na lugar. Pinupuna rin ni Lian Xu ang trabaho ni Li Hanling sa pamilya. Nagkaroon ng tensyon nang banggitin ni Li Hanling ang Demon Commander at ang panganib nito sa Li's Group. Nagtaka si Lian Xu dahil alam ni Li Hanling ang ilang mga lihim. Nagulat din si Lian Xu nang makita niya na nawawala ang isang bagay sa mesa niya at nadiskubre niya na ito'y baril na tinanggal ni Li Hanling. Nag-usap sila ng malalim tungkol sa mga halimaw na pumapasok sa mundo. Si Li Hanling ay nagbabanta kay Lian Xu na hindi naaabot ang tulong ng kanyang mga bodyguard at siya ay naghahanap ng sagot tungkol sa layunin ng mga demon beasts. Ngunit nag-aalok si Lian Xu ng impormasyon sa Transboundary Stone, isang mahalagang bagay. Ipinakita ni Li Hanling na siya mismo ang pumunta sa lokasyon nito at kinuha ito bago siya pumunta sa pag-uusap na ito. Nagkaroon ng maikli at masalimuot na pag-uusap tungkol sa kanilang pamilya at kung paano ibinabaliwala ang mga namatay na nagsikap pigilan ang mga masamang plano. Inilantad ni Li Hanling ang kanyang intensyon na gamitin ang pagkamatay ni Lian Xu upang simulan ang giyera sa pagitan ng ANC at Wolf Eyes Group. Pagkatapos, nag-utos si Li Hanling kay Xia Zhao na itigil ang kanilang orihinal na plano, pati na rin ang kanilang komunikasyon kay Chumo. Binabangit ni Li Hanling na siya ang pumatay kay Lian Xu. Nagkaroon ng pag-aalitang salita tungkol sa pagbabago ng plano at sa kapangyarihan ni Chumo, na kilala bilang Master ng Demon Beast Commander. Si Xia Zhao ay nagulat sa nangyari at nagpahayag ng kanyang intensyon na harapin si Chumo at ang Demon Beast Commander. Ngunit si Li Hanling ay nagpahayag ng pangamba sa kapangyarihan ni Chumo at ang panganib nito sa kanilang grupo. Sa pagtatapos ng pag-uusap, may bahid ng alinlangan si Xia Zhao sa plano ni Li Hanling na harapin si Chumo. Gayunpaman, sa huli ng eksena, si Chumo ay natutunton na may paparating at hindi niya naisantabi ang pag-uusig na kanilang kinakaharap. Sa eksenang ito, nagaganap ang unang pagkikita nina Chumo at Xia Zhao. Si Xia Zhao ay nagpapakilala kay Chumo at namamangha sa kapangyarihan nito na hindi kapani-paniwala para sa isang kabataang practitioner. Nagpapakita si Xia Zhao ng pag-aalala sa kakayahan ni Chumo sa totoong mundo at sa Secret Land. Ngunit hindi rin ito nagpapahuli kay Chumo at ito'y nagpapakita ng pangangahas sa harap ni Xia Zhao. Si Chumo ay nagtataka kung bakit mas nararamdaman niyang delikado si Xia Zhao kaysa sa alagang hayop sa Secret Land. Ipinapaliwanag ni Xia Zhao na siya ay practitioner, at ang Financial Group at Demon ay kanyang mga kaaway. Inilalantad niya ang misteryo sa pagtawag kay Chumo bilang Master ng Monster Commander mula sa Alien World. Nagtataka si Xia Zhao kung ano talaga si Chumo at bakit ito nakikihalubilo sa mga Demon Beast. Sa pagtanggi ni Chumo na may espesyal na koneksyon sa Demon Beast at pagsasabi na si Air ay naging alaga niya, si Xia Zhao ay nag-aalinlangan. Nagpapakita siya ng masamang balak sa dalawang ito dahil hindi niya nararamdaman ang kanilang kapangyarihan mula sa Demon Beast. Inisip niya na baka sila ay bago sa Earth at nasa kalagayan pa ng kahinaan at ito'y pagkakataon para sila'y patayin. At dito na po muli natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po. Huwag pong kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa mga susunod na kabanata. Hanggang sa muli.